Hello, kamusta po kayong lahat? Magandang umaga. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, Karen Davila, sinupalpal, binutata, itong si Congressman Abante. Tungkol po sa hearing, sa Quadcom, sa Kamara, kung saan pinressure itong si Colonel Grijaldo. Yan po yung sinasabi natin paulit-ulit. Itong mga hearing sa Kamara, yung Quadcom na yan, at hearing ni Hontiveros, yan po yung mga scripted. Ito na nga, nalantad na po ang katotohanan. At dito po sa interview ni Karen Davila, umaatikabo sa galit. O hindi naman siguro sa galit, sa inis. Dahil nagsagutan na po sila doon sa interview. Parang nagdidebate po sila sa isang hearing. Sa Senado, sa Congress. Ganun po ang nangyaring interview. Talagang nagsagutan. Nainis na talaga si Karen Davila. Yan po ang ating pag-uusapan. Idadagdag na lang po natin yung ibang mga balita. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. At huwag kalilimutang mag-subscribe. Dito po muna tayo sa good news. Meron pong good news tungkol po dito sa 90 billion pondo ng PhilHealth na kinuha ni President Bongbong Marcos at ni Recto. May naghain po ng petisyon para pigilan itong pagkuha ng pondo o sobrang pondo raw ng PhilHealth at ilalagay daw sa National Treasury kuno. Pero nakakuha na po yung si Recto at si Bongbong Marcos ng 60 billion. Billion po ang pinag-uusapan yung 90 billion sa PhilHealth. Nung Mayo nakakuha na ng 30, Agosto nakakuha na ng 30, 60 billion na po ang nakuha sa PhilHealth. Meron pa pong natitirang 29.9 billion. At ang kagandahan po sa ating balita, good news po ito, nagbaba na po ng hatol ang Supreme Court at nagbaba sila ng TRO na pinipigilan na kuhain itong natitirang 29.9 billion. So hindi na nila makukuha yan at yan po ay pagdidibatihan pa sa Supreme Court. Ewan ko kung ilalaban pa yan ni Bongbong Marcos. Bakit ko sinasabing si Bongbong Marcos? Nagkaroon po ng hearing sa Senado yan. At doon nalaman doon sa hearing, yung chairman po ng PhilHealth ay sinabihan siya ng presidente. Yung chairman po ang nagsabi niya na doon po sa utos ni Bongbong Marcos. Kaya niya ginawa yan. Utos po ni Bongbong Marcos. At ito'y ginawa ng paraan ni Recto ng Department of Finance kung saan yung provision ay dinagdagan ng 2. 3 provision yon, dinagdagan ng 2, naging 5 na yung provision para meron silang legality na kunin yung bilyong piso na yon. Para daw ibalik sa National Treasury. Ibig sabihin, gumawa sila ng effort para lang ibalik lang doon. Wala na pong transparency dyan kung nasaan na yung 60 billion na una nilang nakuha. Hindi natin alam kung saan na napunta yan. Kung saan program fund o naibulsa na nila. Kung saan program fund napunta yan, pwedeng maibulsa rin po nila. Hindi natin alam, wala tayong hindi alam yan ng sambayan ng Pilipino. Wala tayong alam. So kung saan na napunta yan. Pero maganda, at least hindi nila nasaid yung 90 billion na TRO sila ng Supreme Court. So yan po yung sinasabi natin na karamihan dyan sa mga pondo na kinukuha nilalagay sa unprogrammed fund. At yung unprogrammed fund, iyan ay binibigay sa ilang senador, congressman bilang pork barrel para panlaban nila sa kung sino man ang gusto nilang pabagsakin. Meron tayong isang pang hindi kaaya-ayang balita, hindi magandang balita
Doon po sa mga nasalanta sa Bicol, alam nyo po ba, namamalimos na po sa daan. Para pong yung Yolanda. Ganun na po ulit ang nangyayari. Dahil sa hindi tinutugunan ng pamahalaan. Ganyan po yung nangyari kay Noynoy. Bantulot pagtulong sa mahihirap Ganon din po yung gobyerno ni Marcos ngayon. Ang alam ko, balita ko, na-release lang yata ng gobyerno, national government, is 2.3 million. Million Si Tamba, kahit walang bagyo, walang sakuna, namimigay. Billion. 1 billion. Ayan yung pinagmamalaki ng mga tambaloslos, mga buaya Nakasama niya Bumabaha daw ng pera No? Billion ang pinamimigay. Walang sakuna. Walang bagyo. Ngayon, ang daming namatay, ang daming nasalanta, yung mga ari-arian nila, mga kotse, nagsilutangan, nagpatong-patong, ang daming naperwisyo ng bagyo. Ang inirelease lang ay 2.3 million. Wala na bang pera? Nasasaid na ba ang pera? Wala na, dinambol na yata So yan po yung hindi magandang balita. Ay napakalungkot na balita. Punta na po tayo dito kay Karen Davila at dito kay Abante. Doon po sa interview ni Karen Davila, inamin ni Abante na bago tumistigo si Colonel Grijaldo ay kinausap niya. At alam ko yata si Dan Fernandez kinausap din. Ang sabi ni Karen Davila, the point is that is inappropriate. Hindi yun practice. Hindi mo dapat kinakausap yun bago magtistigo. Dahil mababahiran po yan. Mababahiran. Ng alinlangan, ng pagtataka. Kaya dapat hindi kinakausap yan. Ganyan po ang practice. Hindi ordinaryo po yung ginagawa nila. Ito yung lagi namin sinasabi no? Sa mga BBM supporters, scripted yan. Nahuli na nga sa bunganga ni Kimbo. Let's stick to the plan. Sa bunganga nila nahuhuli. So balikan po natin yung pangyayari. No? Ito pong si Garma. Doon po sa investigasyon sa Kamara. Tumestify po siya at ang hinala ko talaga scripted na scripted, no? Talagang pinressure, tinakot itong si Garma. Kung saan sinabi niya yung reward money, reward system ay totoo, no? Pero wala namang ebidensya. Kung merong reward system, dapat may papel. Kung sino yung mga tumanggap ng pera, etc. Wala. Ang lumalabas dyan kapag ganyan ay hearsay lang. Para medyo bumigat yung ebidensya, kailangan may mag-corroborate. May magkumpirma. Eto na nga si Colonel Grijaldo. Kinausap ni Abante. Lumabas ito sa hearing sa Senado. Nung si Bato na ang nag-cross-exam. Ito pa yung nakaraang sinasabi ko. Walang nagko-cross-exam sa mga testigo sa Kamara. Kaya mahirap paniwalaan. Ewan ko sa ibang kababayan natin, ay naniniwala agad. Na napaka-cated naman. Sabi ko sa inyo, lawakan nyo ng kaunti yung inyong pangunawa. Doon po sa hearing sa Senado kay Bato, inamin ni Colonel Grijaldo na pressure siya, pinressure siya para kumpirmahin yung testimony ni Garma. Kung saan, totoo yung reward money na ipinamimigay noong war on drugs ni Pangulong Duterte. Lumabas sa hearing ni Bato sa Senate, pinressure lang siya. Okay? Kasi parang walang bigat pag hindi na corroborate yung testify ni Garma. Kaya yun ang ginawa nila. No? Lalabas kasi yun hearsay.
Kaya may nagkumpirma si Grijaldo. Kaya lang, pinressure lang ni Abante. Doon po sa interview ni Karen Davila, inamin niya bago mag-testify, tumistigo, mag-take oath, bago mag-take oath, si Grijaldo, kinausap ni Abante. Which is inappropriate. Hindi yun kaaya-aya. Hindi mo dapat kinakausap ang testigo bago humarap, bago tumistigo. Kasi mababahiran po yan ng alinlangan. So yun po yung nangyari at inis na inis si Karen Davila kung saan hindi naman talaga ito kampi sa Duterte. Ewan ko kung anti-Duterte siya. Pero alam natin hindi siya panig sa mga Duterte. Kaya siguro nagalit siya or nainis siya dito kay Abante. Kaya ngayon, ito pong Quadcom hearing na to at yung mga hearing pa sa Senado ni Risa Hontiveros at yung gagawin pa nilang hearing, wala na po yung kredibilidad. Wala nang kredibilidad po yan. So, dito unti-unti nabubuking ang mga ginagawa nilang script, mga ginagawa nilang paninira sa mga Duterte. Unti-unti lumalabas yung corruption. 'Di ba? Nauna na yung mga kotse, Louis Vuitton, mga Patek Philippe, Rolex, nauna na yan. So ito na yung sumusunod. Mayroong bagyo, walang mailabas na pondo. Ito na rin yung hatol ng Supreme Court sa PhilHealth. Ibig sabihin, hindi tama talaga yung pagkuha nila ng pondo dahil na-TRO sila ng Supreme Court. So, ayan. Lumalantad. Ang lantaran nilang pagnanakaw. Hindi imposible po yan. Tapos, may sinabi pa pala si Grijaldo kung saan pinangakuan siya ng promotion. Colonel palang kasi. Pinangakuan siya ng promotion ni Abante. Bakit Abante? Ano karapatan mong mag-promote ng isang police? Congressman ka lang. Diba? So, sinong hinihinala natin dyan? Ang mga AFP officials, PNP officials, narinig na yan dati. Narinig na natin dati na ang nag-a-appoint dyan ay yung Lisa Marcos na nasa Malacanang. Diba? Nabalita yan. At na umugong yung balitaan na yan. Nag-trending pa nga yan. Hanggang sa napilitan si Lisa. Nung una, no? Hanggang sa napilitan si Lisa gumawa ng video at i-deny. Dinideny niya na siya ang nag-a-appoint. Pero maraming nagsasabi. Siya talaga ang nag-a-appoint. Yung presidente natin, hindi ko alam kung hindi talaga hindi talaga siya ang presidente. Marami na rin nagsasabi niya. Iba ang nagpapatakbo ng ating bayan eh. So, sino ang may kakayahan talaga na mag-promote ng mga pulis? Ang huling say dyan po si Bongbong Marcos. Yung pirma po ng promotion ng mga pulis. Kailangan may pirma po ang Pangulo dyan. Ang huling say dyan is the President. Asawa naman niya si Lisa. Kahit nga siguro si Tamba, Mr. President, pirmahan mo tong promotion ni Parang wala namang magawa, kundi sumunod lang. Yan po yata ang presidente natin. So, medyo lumilinaw na po, yung mga scripted hearing, yung mga paninira sa Duterte, yung in aid of election, in aid of persecution. Kaya naging moro-moro lang talaga yung hearing nila eh. Dito po sa hearing ni Risa Hontiveros kila Kibuloy, yung hearing po kay Alice Goo. Kaya hindi ako agad naniniwala eh.
na si Alice Go ay masama eh. Pero sobrang ginawa na nilang demonyo yung tao. Pero kung iisipin mo na may human trafficking daw, money laundering, still hindi po pera ng gobyerno eh. Yung isinasangkot kay Alice Go, pera po yan sa Pogo, kung saan ang mga customer niyan ay mga Chinese. Kung meron man mga illegal dyan, PNP na po ang bahala dun tumrabaho eh. Andyan po yung NBI, DILG, Justice, anong tawag nito? Department of Justice. Sila po ang talagang dapat tumatrabaho niyan eh, with coordination to the mayor. Yun po yun eh. Kasi kahit naman legitimate yung business eh. Halimbawa, restaurant. Pagpasok mo, restaurant talaga, kainan. Eh yung pala may akyatan yun, may second floor eh. Sa likod, may second floor. Nandun na po yung mga illegal sa second floor. Parang yung front lang is restaurant. Pag akyat mo sa second floor, andun na yung pasugalan, may babae na dyan, mga prostitute, meron ng droga. Yun po yung mga illegal. Ang dapat dyan, ang tumatrabaho dyan, police. Ganon din po sa Pogo. Meron silang legal, may papers. Kung napapabalita na may mga illegal na ginagawa, titiktikan dapat, gagamitan ng intelligence yan. Tatrabahuhin ng PNP, DILG, ayan sila Abalos. Ang ginawa eh, nag-imbestiga sa kamera eh. Inimbestigahan yung illegal daw. Eh dapat, parang sa pelikula, di ba? Napapanood natin kay FPJ. Talagang minaman-manan nila, sinusundan, hanggang sa magka-enkwentro na. Eh dito, parang sinisingle out lang, yung gusto lang nilang kanain na Pogo. Yung ibang Pogo, hindi nila ginagalaw. Eh alam mo na, hawak yun ng nasa taas na pwesto. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po, magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat, bye-bye.